Hi everyone, it's me again. So gagawa tayo ng trending ngayon na cookies. New York style chocolate chip walnut cookies. So napakasimple lang yung ating ingredients. So meron tayo ditong unsalted butter, all-purpose flour, chopped walnut, chocolate chips, and then white sugar, light brown sugar, 1 large egg, salt, baking powder, and baking soda. So, sa paggawa ng New York style chocolate chip walnut cookies, hindi natin kailangan ng mixer. First natin gagawin is ilagay lang sa room temp ang ating butter. Yan po dapat siya. Ganyan itsura niya. Kasi mahihirapan kayong i-mix to using our spatula. So, next natin i-add is our sugar. The white sugar and then brown sugar. Next is our salt. So, i-cream lang natin using our spatula. Okay, after that, after nating ma-cream, it's time to add our whole egg. Yan. O diba, walang kailangang mamahaling gadget para makagawa tayo ng napakasarap at napakagandang cookies. Okay. Next is our dry ingredients. So, ganyan po dapat itsura niya. Yan. So, the all-purpose flour, baking powder, and then baking soda. So, add na natin sa ating butter mixture. So, spatula pa din. So, sa recipe, napansin nyo po bakit mas mataas yung brown sugar. Ganito explanation nun. Para mas moist ang ating chocolate chip cookies and then hindi siya masyadong mag-flat. Pag mataas ang white sugar nyo sa cookies, nagiging flat po ang inyong, masyado siyang flat ang inyong cookies. Observe nyo po, try to experiment na white sugar. And then, mas crispy ang magiging outcome pala ng cookies pag mataas ang white sugar mo. Yan. So kapag mas mataas naman ang brown sugar, ang exterior niya is crispy, ang interior niya is moist. Okay, ganyan lang po kasimple. Next is to add our roughly chopped walnuts. Yan. So, napapansin nyo po, makahawakan nyo na yung chocolate chip cookies nating dough kahit hindi natin siya ilagay sa chiller or freezer. Pero, pag plano nyo gumawa ng big batches ng chocolate chip cookies, itimbangin nyo lang siya and then bilug-bilugin nyo siya sa desired nyong timbang or laki ng cookies. And then, i-freezer nyo po para ma-maintain yung freshness ng cookie dough. Good for 3 months. Para pag may order kayo, labas sa freezer, thaw, then bake. Para hindi kayo gawa ng chocolate chip cookie dough. Next, yung pinaka main ingredients natin, chocolate chips. So you can use the coin chips ha, yung parang coins na malalaki, yung parang 25 cents ang size niya. So why I'm using spatula para hindi madurog yung chocolate natin. Ayan o, pinofold ko lang siya. Ganyan, yung mixture, folding. So nakita nyo naman, hindi tinipid sa ingredients yung ating chocolate chip cookie dough. So almost halos chocolate chip na ang laman saka walnuts. So pag wala kayong walnuts, substitute any nuts na meron sa pantry nyo or sa stock nyo. Cashew nuts, medyo mura sa atin yan dito sa Pilipinas.
Pero kapag naka-LL or nakaluwag-luwag, you can use chopped walnuts. Okay, and that's it. And ito na yung ating cookie dough. So hindi ko na siya ilalagay sa fridge. Pero kapag hindi nyo pa siya gagawin, you can put in the fridge, then saka nyo siya timbangin. Since hindi naman ako busy, so diretso na po siya. So kapag since naka-aircon yung kitchen, siguro advantage po yon kaya siya nahahawakan. Pero kasi sa mga gumagawa, nagbe-bake na walang aircon ang kitchen, ilagay nyo muna sa fridge for 30 minutes to 1 hour para matimbang nyo po siya. So, I think naman yung dough nahahawakan siya kahit nasa room temp ka. Mabilisan na lang po siguro. So, it's 100 grams. Gusto ko 100 grams yung cookies ko malaki. So, I sell this one, 135 pesos, PHP. 100 grams of cookie dough. So, gaya ng sabi ko yung tips ko sa inyo, pag hindi nyo mahawakan dahil walang aircon, ang inyong kitchen, ilagay muna sa chiller. Okay. Ganda. Ganda ng dough natin. So, halimbawa naman, galing sa freezer, kailangan nyo siyang ito. So, dapat nung ginawa nyo siya, nung hindi pa siya naka-ref, ganun po yung texture niya bago nyo siya i-bake. Grams. Diba? Bilis gawin. So, nakailan na tayo? 5. I think around 7 yung magagawa natin. Grams ulit. Okay, tama ako. Around 7. Okay, ito na yung ating mga cookie dough. So, maglalagay lang tayo ng extra walnut and chocolate chips sa top ng ating cookies. So, ang gagawin ko, using my fingers, i-flat ko siya konti. Yan. And then, maglalagay tayo ng indent sa cookies. Like that. Yan. Para rustic tingnan, maganda tingnan yung cookies natin. Yan. So, yung isang tray is good for 6. Hindi ko na nilagay yung isa. Another batch na siya i-bake. Then, walnuts on top. Yan. Medyo ikwan nyo siya ilubog nyo siya para dumikit po. So, pag malaking walnuts, i-break lang po natin. Yan. So, ibaon po natin yung walnuts, okay? Next, chocolate chip. Same lang din po. Ayan. Yung paglalagay natin.
That's it. I-preheat natin yung oven natin for about 300 degree Fahrenheit, 180 degrees Celsius. And i-bake natin ang ating chocolate chip for about 18 to 20 minutes. Yan. So, ayan po. Okay, ready na yung ating oven. Preheated na po siya at 350 degree Fahrenheit. I-bake na natin po ang ating chocolate chip cookies. Okay, i-bake natin yung ating cookies for 18 to 20 minutes. So, after 18 minutes, ito na yung ating cookies. Okay, after 18 minutes of baking, ito na yung ating chocolate chip cookies. Ganyan po itsura niyan. Ganda, di ba? So, 100 grams. Ganyan siya kalaki. So, ganyan talaga yung cookies nila sa New York. Yung trending. Parang isang palm. Then, wag nyo muna siyang aalisin from the pan kasi yung init niya, kailangan niyang lumamig dito para hindi masira yung chocolate natin. Kasi nag-continuous pa yung cooking process niya or baking process niya dito habang mainit yung pan natin. Okay? Wag nyo siyang aalisin. Dapat totally malamig bago natin aalisin yung cookies sa kanyang baking tray. Yun po yung another tips ko sa paggawa ng cookies. So, pag wala kayong mat, you can use parchment paper para mabilis po siyang maalis. So, after nating pinalamig, pero anong naobserbahan nyo sa ating chocolate chip cookies? Di ba, iba-iba yung pagkaka-flat niya. So, eto yung first, yung pinakita ko sa video, di ba ito yung flat ko ng bahagya. Di ba, medyo nag-flat ako, eto siya. Ito yung solo, hindi ko na napakita sa video. Binilog ko lang po siya, hindi ko na siya flinat. Pero naglagay lang ako ng topping sa top. So, compare nyo. Ito medyo dome. Ito, dome pa rin naman to, pero medyo mas flat. It's up to you kung gusto nyo medyo ganito siya, mataas, rustic tingnan. Ako mas gusto ko to kasi parang hindi siya perfect, rustic, dome. Ito mas gusto ko. Ito naman, kung gusto nyo mas flat, i-flat nyo siya bahagya, yun yung pinakita ko sa video. Itong last na huli kong binilog ko lang siya, naglagay lang ako ng walnut on top, and then nag-flat din, pero hindi ganun siya ka-flat, dome shape siya, ang ganda po niya, di ba? Mas rustic tingnan. So, it's up to you, i-flat nyo yung cookie dough, or hindi na siya i-flat. So, it's your choice po. So, sa packaging naman, meron akong, yung iba, di ba, wax paper, yung ginagamit. Since may extra or sobra, may packaging ako sa mooncake, nabili ko to sa Binondo. So, isisil ko siya para mas maganda tignan yung chocolate chip cookies. Pag wala kayong mabiling ganito sa Lazada or Shopee, yung plastic na makakapal, yung pinaglalagyan ng longganisa po, yun, magtanong kayo, doon nyo siya pwedeng i-packaging isa-isa. Mas maganda po. Para hindi rin napapasukan ng hangin at airtight yung pagkaka-packaging po ng cookies natin. So, ganyan lang po. Seal ko na siya. Diba? Ang sisyon ng chocolate chip natin pag ganyan. So, medyo mataas yung heat. Babaan ko po. Okay.
That's it. Our New York style chocolate chip walnut cookies. Hope you like it.